as requested and promised ko na din sa inyo, mag-share ako dito ng sample ng motivational letter para sa language course visa, para doon sa mga interesado mag-language course visa sa Germany. So, meron akong ginawa ng motivational letter dito. Yan yung sample just for your reference, guys. Sasayo na kung paano nyo isulat. Basta my tip sa inyo is gandahan nyo yung motivational letter nyo kasi it's a big factor din kung bakit ba talaga, ano bang goal nyo para mag-language course visa dito sa Germany. Doon naman sa mga nagtatanong na kaya siya may nabasa sila na ang language course visa hindi pwedeng mag-work afterwards. Actually, guys, case-to-case basis talaga yan. Depende sa Bundesland, depende sa state. Kasi meron akong kakilala personal dito sa Hamburg na nakapag-Ausbildung siya after ng language course visa niya. Meron ako mga nababasang comments kasi may sinalihan ako na group dito sa Germany. Ayan yung mga comments na nababasa ko from her language course visa na convert yung visa niya into work. Meron naman na nag-Ausbildung or nag-university afterwards. So, guys, depende yan sa state. Huwag niyong itanong sa akin kung saang state kasi case-to-case basis yan. Minsan din nagdidepende sa company. Bigyan ko kayo ng example, guys. Halimbawa, dito sa amin, sa Auslandsbehörde sa amin, actually, hindi mahigpit dito sa mga papers, hindi rin siya masyadong, madali din kumuha ng appointment. Pero, for example, nag-renew ako ng Aufenthaltstitel resident permit ng anak ko, hindi siya pwedeng i-deliver sa bahay. Kailangan talaga i-pick up mo sa kanila mismo. So, yun yung rules nila, which is, sa ibang lugar, for example, may nakausap ako na isang kaibigan din na sa Bremen naman, pwede palang i-deliver yung ID dun sa bahay, tapos i-receive mo na lang. Sa amin dito, hindi pwede. So, minsan may mga slightly different na rules ang bawat state, kaya magdidepende talaga yun sa state. Minsan din kung ano yung situation, or kung ano ba yung work, halimbawa, na nakukuha mo, or ano ba yung i-Ausbildung mo. So, meron akong i-share sa inyo pa, guys, na isa pa. Meron akong nakilala dito na nag-trust din siya sa akin na mag-share ng kwento niya. Au pair siya ngayon dito. Nakahanap siya ng plots para sa Ausbildung, kaso A1 lang siya. Kaya siya nag-message sa akin. So, buong akala ko, pag A1 lang yung certificate mo, hindi ka pwede mag-Ausbildung. Pero, siya talaga is very exceptional. Nagkaroon siya ng plot sa hotel. Tinanggap siya ng nagtanong siya sa akin kung paano nga yung visa. Sabi ko, mag-check siya sa Auslandsbehörde. Cut the story short, na-approve yung visa niya ngayon kahit A1 lang yung language certificate niya. So, it's really case to case, guys. Hindi natin pwedeng ma-compare yung situation niya sa inyo. Kailangan nyo lang talaga na kumbaga, i-pursue kung ano yung gusto nyo. At in case naman, halimbawa, after na language course visa nyo, uuwi pa rin kayo ng Pilipinas, there's really a high chance pa rin sa inyo na makapag-work kayo sa Germany. Kasi dito sa Germany, guys, language is a key. Kung may language skills ka, marami talagang opportunity sa'yo para makapag-work ka. Kasi mas preferred talaga nila kapag marunong ka dito mag-German. So, in other words, hindi pa rin naman wasted kapag nag-aral kayo or nag-language course visa kayo dito sa Germany. So, guys, sana nakatulong konti yung video ko sa inyo, and God bless and ingat kayong lahat.